Magandang araw. Narito ang inaasahang matututuhan pagkatapos ng sesyong ito. Naiisa-isa ang mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon. Naipaliliwanag ang mabisang konsiderasyon sa komunikasyon at nakapagbibigay ng halimbawa. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Una, ang tinatawag nating kakayahang linguistic ay tumutukoy sa anyong grammatical ng wika sa level ng komunikasyon. Ikalawa, ang tinatawag naman nating kakayahang social linguistic na ayon kay Savignoy, ito ay isang kakayahan na gumagamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng lipunan kung saan niya ito ginagamit. At ang huli ay ang tinatawag na kakayahang pangkomunikatibo. Ito ay ang nagsasalita ng wika ay hindi lamang dapat magkaroon ng kakayahang lingwista o gramatikal upang epektibong makipagtalastasan gamit ang wika. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tinatawag na mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon. Ano ba ang mga dapat na isaalang-alang upang masabi na mayroong epektibong komunikasyon? Dapat nating mabatid na dapat nating maunawaan at magamit ng tama ang mga lengguwahe at matutong makapagsalita ng maayos. Ayon sa linguistang si Delheims, magiging mabisa lamang ang komunikasyon kung ito ay isasaayos at sa pagsasaayos ng komunikasyon, may mga dapat na isaalang-alang. Ginamit ni Delheims ang speaking bilang acronym upang isa-isahin ang mga dapat isaalang-alang upang magkaroon ng mabisang pakikipagtalastasan. Binuo niya ang modelo upang makatulong sa pagsusuri ng diskurso. Una, meron po tayong tinatawag na sa acronym na speaking. Muli sa kanyang acronym ay isa-isahin natin. Una, ang letrang S na kumakatawan sa setting. Sinasagot niya ang tanong na saan nag-uusap. Ang lugar o puok kung saan nag-uusap o nakikipagtalastasan ang mga tao. Mahalagang salik ang lugar kung saan nag-uusap ang mga tao. Katulad ng pananamit, ikinokonsidera din natin ang lugar na pinangyayarihan ng pakikipagtalastasan upang maiangkop ang paraan ng ating pananalita. Halimbawa, kapag tayo ay nanonood ng isang formal na palatuntunan, hindi tayo nakikipag-usap sa iba na parang tayo ay nasa kalsada lamang o nasa isang kasayahan. Bilang karagdagan, hindi maaaring ang pakikipag-usap sa kaibigan sa gitna ng lansangan ay magiging katulad ng pakikipag-usap sa kanya sa loob ng simbahan. Ang lugar ay may malaking impluwensya sa komunikasyon. Kung hindi ito isasaalang-alang, maaari kang mapagkamalang bastos o walang pinag-aralan. Subukan mong magsisigaw sa loob ng iyong klase. Ano kaya ang kahihinatnan mo? Ikalawa ay ang tinatawag nating letrang P na kumakatawan sa tinatawag nating participant o sino ang kausap. Ang mga taong nakikipagtalastasan, isinasaalang-alang din natin ang ating kausap. Pumili ng paraan kung paano siya kakausapin. Hindi natin kinakausap ang ating guro sa paraang ginagamit natin tuwing kausap natin ang ating mga kaklase o kaibigan. Sinisikap nating magbigay galang sa ating guro habang sa ating mga kaklase o kaibigan ay kaswal o kampante ang ating paraan ng pakikipag-usap. Mahalagang isaalang-alang bilang karagdagan kung sino ang kausap o kinakausap. Dapat ding magbago-bago ang paraan ng ating
Pakikipagtalastasan, depende kung sino ang ating nasa harapan o di kaya sinusulatan. Halimbawa, maaari mong sabihing, pare, pahiram nga ng ballpen mo sa iyong kaibigan. Ngunit hindi mo maaaring sabihin iyon sa iyong ama. Subukan mo kayang sabihin iyon sa kanya. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Bakit? Paano ba ang angkop na pahayag kung ang gayong diwa ay sasabihin mo sa kanya? Samantalang, ang letrang E na kumakatawan sa ends ay sinasagot ang tanong na ano ang layunin sa pag-uusap? Mga layunin o pakay ng pakikipagtalastasan. Dapat bigyan ng konsiderasyon ang pakay o layunin sa pakikipag-usap. Hindi ba't kung tayo ay hihingi ng pabor ay gagamit tayo ng paraang nagpapakita ng pagpapakumbaba. At kung nais din nating kumbinsihin ang kausap ay iba ang ating paraan. Sa makatwid, nararapat na isaalang-alang ang layunin natin upang maiangkop natin ang paraan ng ating pakikipagtalastasan. Bilang karagdagan, ano ang layunin ng isang taong mangungutang? Makahiram ng salapi sa taong uutangan niya, hindi ba? Makakamit ba niya ang kanyang layunin kung ang sasabihin niya ay, hoy, pautang nga ng 1,000? Samantala, kung siya na may mangu-hold up, makakamit ba niya ang kanyang layunin kung sa malumanay na pananalit ay sasabihin niyang, para mo ng awa, akin na yung pera mo. Hindi ang sagot sa dalawang huling tanong. Kung gayon, sa paggamit ng wika, kailangan munang isaalang-alang ang layunin sa pakikipag-usap. Ang A naman sa acronym na speaking ay kumakatawan sa act sequence. Sinasagot nito ang tanong na paano ang takbo ng usapan? Ang takbo ng usapan, bigyang pansin din ang takbo ng usapan. Minsan ay nag-uumpisa tayo sa mainit na usapan at kapag mahusay ang nakikipag-usap ay madalas itong humahantong sa mapayapang pagtatapos. Kung minsan naman ay biruang nagbubunga ng pagkapikon at alitan, ang isang mahusay na communicator ay nararapat lamang na maging sensitibo sa takbo ng usapan. Bilang karagdagan, ang komunikasyon ay dinamiko. Sa makatwid, maging ang isang usapan ay nagbabago. May mga usapang nagsisimula sa biruan, napupunta sa asaran, humahantong sa pikunan, at nauuwi sa awayan. Mapalad kung ang usapang iyon ay hindi magwawakas sa patayan. Kung ikaw ay nakikipag-usap at napuna mong napipikon na ang iyong kabiruan, ano kung gayon ang iyong gagawin? Isa pang halimbawa, pansinin ang takbo ng usapang ito na maaaring nagsimula sa kindatan, napunta sa pagpapakilala, humantong sa kwentuhan at nauwi sa hatiran. Ano sa palagay mo ang susunod na takbo ng kanilang usapan? Kung ikaw ay isang babaeng walang interes na magpaligaw, ano ang gagawin mo sa unang yugto pa lamang ng pakikipag-usap sa isang lalaki? Ang letrang K naman ay kumakatawan sa kiss. O sinasagot nito ang tanong na formal ba o informal ang usapan? Tono ng pakikipag-usap. Katulad ng setting o pook, nararapat ding isaalang-alang ang sitwasyon ng usapan. Kung ito ba ay formal o di formal, wala na sigurong makagugusto kung mga salitang balbal ang gagamitin natin sa isang formal na okasyon. Bilang karagdagan, nakakita ka na ba ng isang taong nakakamiseta at nakashort sa isang debut party? O di kaya'y ng isang taong nakagown o barong Tagalog habang naglalaro ng basketball or volleyball?
Parang ganito rin ang magiging itsura mo kung hindi mo isasaalang-alang ang formalidad ng isang okasyon sa iyong pakikipag-usap sa ibang tao. Kung gayon, kung formal ang isang okasyon, paano ka makikipag-usap? Anong salita ang iyong gagamitin? Kung makikipag-usap ka sa iyong pamilyar na kaibigan, gayon din ba ang paraan ng iyong pagsasalita at mga salitang iyong gagamitin? Samantalang, sa acronym na speaking ay may letrang I. Ang letrang I ay kumakatawan sa instrumentalities. Sinasagot nito ang tanong na, ano ang medium ng usapan? Channel o medium na ginagamit, pasalita o pasulat. Dapat isaisip ang medium ng pakikipagtalastasan. Iniaangkop natin ang channel na gagamitin sa kung ano ang sasabihin natin at kung saan natin ito sasabihin. Bilang karagdagan sa instrumentalities, sa madaling salita, kailangang i-consider din ang channel o daluyan ng komunikasyon. Daluyang sensory ba o daluyang institutional? Bakit kailangang isaalang-alang ito? Pakaisipin mo. Maaari mo bang ikwento sa iyong kaibigan ang nobelang iyong nabasa sa pamamagitan ng telegrama? Maipaaamoy mo ba sa kanya ang halimuyak ng bulaklak sa pamamagitan ng telepono? Susulat ka pa ba sa bumbero kung nasusunog na ang bahay mo? Kung hindi mo kayang magsinungaling ng harapan, magdadahilan ka pa ba sa iyong kasintahan sa kanya harapan? Kung mahusay kang gumawa ng sulat o ng tula, paano ka manliligaw kaya? Ang medium ang humuhubog at naglilimita sa isang mensahe. Kung mabisang maisasaalang-alang ito kung gayon, magiging kontrolado natin ang hugis, lawak at limitasyon ng mensahe sa komunikasyon. Samantalang ang letrang N naman ay kumakatawan sa norms. Sumasagot ito sa tanong na, ano ang paksa ng usapan? Paksa ng usapan. Mahalagang alamin kung tungkol saan ang usapan. May mga sensitibong bagay na kung minsan ay limitado lamang ang ating kaalaman. Sa mga ganitong sitwasyon, suriin muna natin kung ang ilalahad natin ay tama o hindi. O di kaya minsan ay may mga paksang eksklusibo, kagaya ng sinasabi ng mga nakatatanda, may mga usapang pangmatanda, usapang pangbabae lamang, at usapang panlalaki lamang. Bilang karagdagan, mahalaga kung gayong maisaalang-alang din ng isang tao ang paksa ng usapan. Halimbawa, maaaring hindi mo na igigiit ang iyong katwiran kung batid mong limitado lamang ang nalalaman mo sa paksa ng isang pagtatalo. Makabubuti ring itikom na lamang ang bibig kung sa gitna ng isang talakayan ay wala ka namang nalalaman sa paksang tinalakay. May mga paksaring eksklusibo, halimbawa may mga paksang katulad ng nabanggit kanina, pambabae ba ito o panlalaki. Makabubuti kung gayon na ang mga lalaki ang mga umiwas sa mga talakayang may paksang eksklusibo sa mga babae, kung paanong makabubuti sa mga babae ang umiwas sa pakikilahok sa mga talakayang may paksang eksklusibong panlalaki. At ang huli naman na letrang G sa acronym na speaking ay kumakatawan sa genre. Sinasagot nito ang tanong na nagsasalaysay ba o nakikipagtalo, nagmamatuwid o naglalarawan, nagpapaliwanag o naglalahad. Diskursong ginagamit. Kung magsasalaysay o nakikipagtalo o nangangatwiran, dapat ding iangkop ang uri ng diskursong gagamitin sa pakikipagtalastasan. Minsan, dahil sa miskomunikasyon sa genre, ay hindi nagkakaunawaan ang mga magkakausap. Bilang karagdagan, mahalagang batid ng isang tao kung ano ang genre na ginagamit ng kanyang kausap. Nang sa gayon, malaman din niya kung ano ang genre na kanyang gagamitin.
Madalas, bunga ng miskomunikasyon sa genre ay katulad ng nabanggit, hindi nagkakaunawaan ang dalawang tao. Pansinin ng usapang ito sa pamamagitan ng isang mag-ina. Ina, aba, marunong ka ng mga tuwiran ha? Anak, hindi naman po inay, nagpapaliwanag lamang. Inakala ng ina kung gayon na ang genre na ginagamit ng kanyang anak sa usapang iyon ay pangangatwiran, samantalang ipinalalagay naman ng anak na ginagamit niyang genre ay pagpapaliwanag o paglalahad lamang. Isang malinaw na miskomunikasyon. Binuo ni Delheims ang modelong ito upang itaguyod ang pagsusuri ng diskurso bilang serye ng usapan sa isang kontekstong kultural. Maliban sa mga konsiderasyong binanggit natin o tinalakay, may iba pang pangangailangan upang ang mga sangkot o tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe sa isang prosesong pangkomunikasyon ay maging mas mga epektibong partisipant. Una, kailangang maunawaan nila ang proseso ng komunikasyon. Kailangan batid nila na katulad ng inilarawan sa mga inilahad na modelo, ang proseso ng komunikasyon ay binuo ng mga sumusunod na mga sangkap. Nagpapadala ng mensahe, channel o daluyan ng mensahe, tagatanggap ng mensahe, tugon o feedback at potensyal ng sagabal sa komunikasyon. Ikalawa, kailangan may positibong perception siya sa kanyang sarili, sa tagatanggap ng kanyang mensahe o feedback, sa kanyang mismong mensahe o feedback at sa kabuuan ng prosesong pangkomunikasyon. Kailangang marunong silang mag-encode at mag-decode ng mga mensahe. Kailangan nito na taglayin ang sapat na kaalaman sa pagsasalita, pakikinig, pagbasa at pagsulat. Ikaapat, kailangan may sapat din siyang kaalaman at kasanayan sa paggamit at pagpapakahulugan ng mga simbolong di-verbal sa pakikipagkomunikasyon. At ang huli, kailangang maunawaan niya ang kanyang batayang konsepto at simulain ng komunikasyon. At kailangang alamin niya kung paano gagamitin ang mga iyon sa mga partikular na sitwasyon at sa iba't ibang antas o uri ng komunikasyon. Tapos nating talakayin ang mga acronym ng mabisang komunikasyon ay ipagpapatuloy natin ito sa susunod pang sesyon. Hanggang sa muli, paalam.